Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isa po ako sa mga masugid na subscriber sa YouTube. Sa totoo lang po ay nag-aalangan akong sumulat sa inyo dahil po nahihiya ako. Ako po ay nagtatrabaho sa isang private hospital at libangan ko na pong makinig sa Papa Dudut Stories sa YouTube. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Zyvira. Nais ko po sanang ibahagi sa inyo ang kwento ng aking buhay. Ito po ay nangyari year 2002. Second year high school ako nang mamatay ang aking tita at tito dahil sa isang aksidente. Kaya sa bahay ibinurol ang tita at tito ko. Natatandaan ko na maraming tao ang pumupunta sa bahay at doon ko nakilala si Marlon. Kasama ng pinsan kong nakipaglamay sa amin. At sa panahong pong yun, tumakbo akong sangguniang kabataan chairwoman sa aming barangay. Kinabukasan ng hapon pagkatapos ng klase habang ako po ay naghihintay ng service namin ay lumapit po sa akin ang isa sa SK kagawad ko at may ibinigay na sulat para sa akin. Galing po ang sulat kay Marlon. Nagtaka po ako noon kung sino si Marlon. Saka ko lang po naalala nang pinabasa ko sa papa ko ang sulat. Nakalagay sa sulat ni Marlon na kung pwede ba daw po niya akong ligawan. Noong time na yon ay kinantsawan na ako ng mga kapatid ko. Dalaga na raw ako kasi may manliligaw na ako. Pero Papa Dudut, pinangaralan ako ng papa ko na huwag daw po muna mag-boyfriend hanggat hindi nakakatapos ng pag-aaral. Dahil pag natapos ko na daw po, ang pag-aaral ko ay kusa po daw na lalapit ang manliligaw. Nangako naman po ako sa papa ko na susundin ko lahat ng sinasabi niya dahil alam kong para din naman sa ikabubuti ko ang mga sinasabi niya. Pagkatapos noon ay nagumpisa na nga pong manligaw si Marlon sa akin. Tuwing lunchtime, pumupunta po siya sa school para dalawin ako at makita daw po ako. Hindi naman siya lumalapit sa akin kasi po medyo mahiyain siyang tao. Lagi akong inaasar ng mga classmates ko kay Marlon noon at tuwing pagkatapos ng klase nakita kong nakabang si Marlon sa akin. Ihahatid daw po niya ako sa bahay. Pero syempre tumatanggi ako kasi nga'y nangako ako sa papa ko na hindi ako magbo-boyfriend muna at saka alam ko naman ang pauwi sa bahay. Pero makulit po si Marlon, Papa Dudut. Sa sobrang inis ko, kinalmot ko siya sa braso niya at hindi pa nakontento. Nabato ko po siya ng bato pero maliit lang na bato. Hinahayaan lang ako ni Marlon kahit ang salbahe ko na sa kanya. Hinahatid niya po talaga ako hanggang bahay at hindi kami magkasabay, nasa ulihan ko lamang siya. Pagdating ng bahay, diretso agad ako sa kwarto ko. Si Marlon naman ay kinausap ang mama at papa ko. Nagpaalam na manligaw po sa akin. Ang papa ko ay hindi kumibo pero ang mama ko ang sumagot na mga bata pa daw kami. Pag-aaral daw po muna ang atupagin namin. Pero sabi ni Marlon kahit kaibigan lang daw po muna habang bata pa kami. Si Marlon po ng panahon na yon 15 pa lamang at ako naman po ay turning 60 na. At yun nga Papa Dudut, paulit-ulit na nangyayari na inihahatid ako ni Marlon sa bahay pero hindi naman kami nag-uusap. Kausap niya lagi ang mga kapatid ko, si mama at papa.
Tuwing Sabado pumupunta siya sa bahay. Kinausap ako ni Marlon ng pagkakataon na yon, Papa Dudut. Sabi niya sa akin hayaan ko lang daw po na iparamdam niya sa akin na mahal niya ako at tapat ang hangarin niya sa akin. At sa panahon din pong yun ay gumaan ang loob ko kay Marlon dahil sa ipinakita niya sa akin kung ano siya at dahil na rin sa tulong ng mga kapatid ko. Gusto nila si Marlon para sa akin. Mabait po kasi, walang bisyo, matalino, lahat ay nasa kanya na po. Naging mag-close kami magkaibigan ni Marlon, Papa Dudut. Dahil po nanalo ako sa halalan bilang SK chairwoman, kaya pag may fiesta na malapit sa barangay namin ay kailangan kong pumunta kasi ganun po sa probinsya. Ganun din ang ibang SK. Pag kami ang may fiesta ay pumupunta din po sila. Lahat ng punta ko sa disco, Papa Dudut, ay kasama ko po lagi si Marlon. Mga kapatid at pinsan ko. Lahat ng program and activities ko sa barangay namin ay nakasuporta lagi si Marlon sa akin, Papa Dudut. Kapag summer kasi ay maraming fiesta sa bayan namin at dahil dyan, lagi kaming nasa diskuhan. Pero sa totoo lang po, ako yung tipo ng tao na hindi mahilig sa disco. Mas gusto ko pang nasa bahay lang. Magbasa ng mga Tagalog romance, pocketbooks, manood ng TV at tumambay sa rooftop ng bahay namin. Samantala isang beses po ay pumunta ng bahay si Marlon. Nagpapatulong gumawa sa akin ng love letter dahil may liligawan daw po siya. Parang nakaramdam ako ng kirot sa dibdib ko dahil ang alam ko ay ako ang nililigawan niya. Pero ginawa ko pa rin, Papa Dudut. Hindi lang po ako nagpapahalata na nasasaktan ako. Inabot nga kami ng 11 PM ng gabi dahil pinaulit-ulit ni Marlon ang pagpapagawa ng love letter sa akin. Hindi daw niya gusto ang gawa ko. Hanggang sa natapos ko pong gawin ang sulat dahil na rin po sa tulong ni Marlon. Pagkatapos ay ibinigay ko kay Marlon ang sulat. Pero nagulat ako nang pinunit niya ang sulat. Sabay-sabi niya sa akin, "Zafi, ganyan ka ba kamanhid? Lahat na lang ng ginagawa ko para mapansin mo pero wala talaga. Ano pa bang pwede kong gawin para tanggapin mo ko?" Aniya. Nagulat naman ako sa sinabing yun ni Marlon. Hindi ako nakaimik noon, Papa Dudut, sa takot na baka magising sila ni Mama at Papa dahil napalakas ang boses ni Marlon. Sabi ni Marlon ay pumasok na raw ako sa kwarto ko at matulog na. Sa bahay na lang daw po siya matutulog. Kinabukasan ay tinanong ako ni Mama and Papa kung ano daw ang pinag-awayan namin ni Marlon. Sinabi ko naman po kung ano ang totoong nangyari. Lagi pong natutulog sa bahay si Marlon, Papa Dudut. Hindi ko alam pero pinapayagan siya nila Mama at Papa na matulog sa bahay dahil po siguro ay nakikita nila na magalang at mabait si Marlon. Tumutulong magluto, maghugas ng pinggan pati na rin pagwawalis sa loob ng bahay. In short ay umabot ng 7 years ang pagkakaibigan namin ni Marlon, Papa Dudut. Naging close kami sa isa't isa at nagkasundo sa lahat ng bagay. Kahit na hindi kami ni Marlon, sinasabi ng tao sa amin na kami na daw ni Marlon. Sino po ba ang hindi maniniwala na hindi pa kami ni Marlon lagi nga po siya sa bahay at 3 taon na kaming laging magkasama. Hanggang sa isang beses ay tinanong ako ni Marlon kung may pag-asa daw po ba siya sa akin. Kung ano daw po ang sagot ko sa panliligaw niya sa akin. Ewan ko, Marlon, hindi ko alam, sagot ko noon sa kanya. Napansin ko namang natigilan lang si Marlon sa sinabi ko at hindi na siya kumibo pa. Pero damang-dama ko noon ang sakit na dulot ng sinabi ko sa kanya. Pero ang totoo, Papa Dudut, mahal ko rin si Marlon. Natatakot lang po akong mag-boyfriend kahit college na ako. Dahil hinahawakan ko ang pangako ko sa mga magulang ko na hindi magbo-boyfriend hanggat hindi ako nakapagtatapos ng pag-aaral. Lahat po ng nangyayari sa amin ni Marlon ay kinikwento ko sa mama ko. Sabi ni Mama wala naman silang problema kay Marlon. Nangako kasi sa parents ko si Marlon na hindi niya ako sasaktan at rerespetuhin niya ako. Dahil nagbo-boarding house po ako sa city nung college ako,
May pagkakataong si Marlon ang nagdadala ng allowance ko at bigas. Magkaiba kasi kami ng eskwelahan. Marami nagsasabi na ilang tsinelas at sapatos na raw ang naubos gamitin ni Marlon pero hindi pa rin niya nagawang pasagutin ako. Hanggang isang beses, nagulat ako nang may ipinakilalang magandang babae sa akin si Marlon. Girlfriend daw po niya. Hindi ko alam pero parang gusto kong tumakbo ng pagkakataon na yon. Ang sakit-sakit kasi. Ipinakilala kami ni Marlon sa isa't isa ng girlfriend niya. Sabi siya si Divine, girlfriend ko. Divine, siya si Xaviera, best friend ko. Pero dahil sa tunog mangkukulam ang pangalan niya, sabi na lang ang itawag mo sa kanya. Aniya habang nakuha pang magbiro ng mokong sa akin. Pero papadudot para kung tinusok ng karayom noon sa sakit ng nararamdaman ko. Best friend daw niya ako. Pero nagawa ko pa rin ngumiti at ipakitang masaya ako para sa kanila. Pagkatapos ay kumain kaming tatlo sa paboritong kainan namin ni Marlon. At pagkatapos namin kumain ay humingi sa akin ng pulbo or face powder ang girlfriend ni Marlon. Naku Divine, walang face powder yang sisabi. Pati lipstick at suklay wala yang dala. Hindi pareha sa iyo yan na masyadong magpaganda, ang sabi ni Marlon sa kanyang girlfriend. Medyo natigilan ako, sa palagay ko kasi napahiya ang girlfriend ni Marlon. Maganda po talaga ang girlfriend ni Marlon, sa katunayan ay nagmo-model sa isang mall ang babae. Pagkatapos noon ay hinatid ako ni Marlon sa boarding house ko at naiwan ang girlfriend niya sa mall. Babalikan na lang daw niya. Wala kaming kibuan ni Marlon habang nagdadrive siya papunta sa boarding house ko. Napakaseryoso ng mukha niya at para siyang galit. Ako naman ay tahimik lamang ako at parang hindi ko kayang tanggapin na may girlfriend na si Marlon. Paano na ako? Yun ang nasa isip ko ng mga sandaling yon. Gusto kong tanungin si Marlon ng pagkakataong yon kung bakit nagkaroon siya ng girlfriend nang hindi ko alam kahit na lagi namang kaming magkasama. Pero sinikap ko pa ring itago ang aking nararamdaman dahil ayaw kong ipakita sa kanya na nasasaktan ako. Iniisip ko na lamang na baka hanggang mag-best friend lang kami kasi yun talaga ang gusto ng tadhana para sa amin. Lumipas ang mga buwan. Graduation day ni Marlon pero hindi ako pumunta dahil alam kong nandun ang girlfriend niya at hindi ko po kayang makita na magkasama sila. Pero kinagabihan noon ay pumunta ng bahay si Marlon. May dala siyang mga pagkain pero hindi ako pinapansin. Kakwentuhan niya si mama at papa ko, ganon din ang mga kapatid ko. Pagkatapos noon ay pinaalam niya ako kay papa na pupunta daw kami sa bahay nila. Babalik din daw po kami kaagad. Kaklose ko po ang mama at papa ni Marlon at sa katunayan ay balay ang tawag ng papa ni Marlon sa papa ko. Lagi din nag-uusap ang mga magulang ni Marlon at parents ko. Minsan kami ni Marlon ang topic nila. Minsan about sa business nila. Pagdating sa bahay nila Marlon ay nandoon ang mga kaibigan ni Marlon na kaibigan ko rin, gawa ni Marlon. At ang masakit ay nandun din ang girlfriend ni Marlon. Lahat sa akin nakatingin nang dumating ako. Kaya pinilit kong ngumiti at binati sila kahit na masakit. Wow Marlon, sa wakas graduate ka na. Samantalang si Xaviera magda-third year college pa lang. Paano ba yan? Hindi na kayo magsasama lagi niyan. Sabi ng isang kaibigan ni Marlon. Oo nga luluwas ako ng Maynila para doon magtrabaho. Kayang-kaya ni sabi na wala ako, matapang yan At alam kong malakas ang loob niyan sa lahat ng bagay. Sagot pa ni Marlon. Samantala'y nakita ko kung paano asikasuhin at lambingin ni Divine si Marlon. At dahil dyan ay kinuha ko ang alak na iniinom ng mga kaibigan ni Marlon at pinsan niya. Ininom ko yon sa sobrang sama ng loob ko, Papa Dudut. Nabilaukan pa nga ako dahil sobrang pait ng iniinom nila. Mula sa kinakaupuan ni Marlon at girlfriend niya, pumunta siya sa akin at inabutan ng panyo. Kailan ka pa natutong uminom, Xaviera? Yan tuloy namumula ka.
May paninitang wika ni Marlon sa akin, sabay pahid sa mukha at labi ko. At kapag binabanggit niya ang buong pangalan ko, ibig sabihin ay upset siya sa ginawa ko. Hindi lang ako kumibo noon at nakatitig lamang ako sa kanya. Muli siyang nagsalita. Para kang bata sa situation mo. Mapapagalitan ako ng mga magulang mo aniya. Pagkatapos po noon ay hinatid ako kaagad ni Marlon sa bahay. Habang nasa daan kami ay tinanong ako ni Marlon kung okay lang ba sa akin na may girlfriend siya. Okay lang sa akin. Kung saan ka masaya, masaya na rin ako. Sabi ko pa sa kanya. Pero deep inside ay nagsisinungaling lamang ako noon. Samantala tinignan lang ako ni Marlon ng matagal. Pagkatapos noon 1 linggong hindi nagpakita sa akin si Marlon. Ginawa ko kunwari na nagpa-wrong send ako ng message para sa kanya. Pero wala po talagang reply si Marlon. Pati mga magulang ko ay nagtatanong kung bakit hindi na pumupunta ng bahay si Marlon. Kapag bumabalik ako sa city hindi ko siya nakikita sa tindahan nila. Nakita ko ang kapatid ni Marlon at tinanong ko kung nasaan si Marlon. Papuntang Maynila na siya, Ate Savi. Ngayon po ang flight niya. Sagot nito sa akin. Habang nakaupo naman po ako sa bus ay tumutulo ang luha ko. Bakit umalis si Marlon nang hindi man lang nagpaalam sa akin? Sobrang sakit po talaga ng nararamdaman ko. Nang umandar na ang bus ay iyak pa rin ako ng iyak. Wala akong pakialam sa mga nakatingin sa akin na halos lahat ng pasahero ay estudyante at kakilala ko. Nag-text ako noon kay Carlo na kaibigan namin ni Marlon kung alam ba niyang umalis na si Marlon papunta ng Maynila. Nag-reply kaagad si Carlo at sinabing oo at nandito pa siya sa bahay. Timing naman po na madadaanan ng bus ang bahay nila Carlo. At ewan ko kung coincidence pero mismo sa harap ng bahay nila Carlo tumigil ang bus. May sasakay kasing pasahero. Nakita ko si Marlon, kausap si Carlo. Tinawag ko si Marlon pero parang hindi niya ako narinig samantalang napatingin naman si Carlo sa akin. Deadma ako kay Marlon at tinawag ko siya ng tinawag pero hindi niya ako pinansin. Super sakit talaga ang nararamdaman ko ng time na yon, Papa Dudut. Alis siyang hindi man lang ako kakausapin, ako na kaibigan din niya. Noong panahon na yon ay napaisip ako kung may nagawa ba akong mali or kasalanan kay Marlon. Tinatawagan ko siya pero ring lang ng ring ang phone niya. Hindi naman niya sinasagot. Papadudot iyak ako ng iyak noon. Alam ko kasi sa sarili ko na mahal ko si Marlon. Pagdating ko ng boarding house ay tinawagan ako ni Carlo. Sabiera, nakalista si Marlon at ibiniling kanya sa akin. Hindi daw niya kayang magpaalam sa iyo kaya sa akin niya sinabi na ako na raw ang magsasabi sa iyo. Mahal na mahal ka pa rin ni Marlon, Sabiera. Alam na alam ko yun dahil maliban sa iyo, ako ang pinakamalapit na kaibigan niya. Lalayo daw muna siya at susubukang mabuhay nang wala ka. Nang hindi ka raw nakikita, pipilitin daw niyang kalimutan ka. Aniya. Sagot ko naman kay Carlo, may girlfriend na si Marlon hindi ba? Si Divine? Pero yung sumunod na sinabi ni Carlo sa akin ang nagpayanig sa aking puso. Saviera, hindi girlfriend ni Marlon si Divine. Gawa-gawa lang namin yon para makita kung anong magiging reaksyon mo. Pero wala talaga. Sa palagay ko ay mahal mo naman si Marlon, hindi ba? Sa puntong yon ay pinutol ko ang tawag ni Carlo at umiyak ako ng umiyak. After several months, second semester na at ilang buwan akong walang communication kay Marlon. Gawa po ng pinalitan niya ang SIM card niya. Nahiya naman ako na magtanong kay Carlo at sa kapatid ni Marlon. Minsan pag uwi ko sa amin, nakita ako ng papa ni Marlon. Kinumusta ako at sinabing ano ba ang balita at nangyayari sa inyong mga bata kayo. Nagtitiisan kayo sa isa't isa. Ngumiti lang po ako. Makikita din po kami ulit ni Marlon tito, ang sabi ko sa papa ni Marlon. Pumunta ka ng bahay pag may time at ipagluluto ka namin ng paborito mong dinuguan. Dagdag naman ng ama ni Marlon sa akin. Pagkapasalamat ko kay tito ay umuwi na ako ng bahay pero umiyak ako noon kay mama nang tanungin niya kung okay lang daw po ba ako. Huwag kayong mag-alala ni Papa.
Tatapusin ko ang pag-aaral ko nang hindi magbo-boyfriend. Pangako ko yan sa inyo ni Papa, hindi ba? Ang sabi ko. Anak, kinausap kami ng papa mo ni Marlon. Mahal na mahal ka daw niya pero suko na daw siya kasi parang wala daw talaga siyang pag-asa sa iyo, anak. Tapatin mo nga ako. Mahal mo din ba si Marlon? Tanong niya sa akin. Pero Papa Dudut, nahiya akong umamin kay Mama ngunit sa huli napaamin niya ako. Mahal na mahal ko nga po si Marlon noon pa man. Kaya lang po Mama, nangako po ako sa inyo ni Papa na hindi ako magbo-boyfriend hanggat hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Pati kay Lord ay nangako din po ako. Sagot ko noon. Napaluha din ang mama ko kasi alam niya na may prinsipyo akong tao na naman ako sa papa ko. Kaya mo yan anak, may sariling isip ka na. Ikaw nang magdesisyon ng makakabuti sa iyo. Sabi na lang ni Mama sa akin. Samantala after 7 months bumalik si Marlon galing Maynila. Nagulat ako nang minsang nakaabang siya sa harapan ng gate ng paaralan namin. Kinausap niya ako at may dapat daw siyang sabihin sa akin. Sumakay kami ng sasakyan niya at nagulat ako nang huminto kami sa tabing dagat. Habang naglalakad kami sa dalampasigan, kumustahan kami sa isa't isa na para bang walang nangyari. Sa kalagitnaan ng paglalakad namin ay huminto siya sa paglalakad at hinawakan ako sa kamay. Ano bang meron ka, Savi, na hindi ko magawang kalimutan ka? Sinubukan ko magmahal ng iba pero hindi ko magawa. Ikaw lagi ang nakikita ko kahit iba ang kasama ko. Lagi kitang kinukumpara sa kanila. Hirap na ako, Savi. Mahal na mahal talaga kita. Ano bang kulang sa akin at hindi mo ako magawang mahalin? Sabi niya noon sa akin. Papa Dudut, tumulo lang ang luha ko sa mga sinabi sa akin ni Marlon. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa kanya. Hindi ko naman masabi sa kanya na 1 taon na lang at gagraduate na ako ng college. Hindi ko masabing hintayin niya ako. Iyak nang iyak si Marlon noong panahon na yon at ganon rin ako hanggang sa nabigla ako nang lumuhod si Marlon sa harapan ko at nagmamakaawang mahalin ko rin siya. Nagagawin daw niya ang lahat, mahalin ko lamang siya. Hinawakan ko si Marlon sa kamay. Maraming salamat sa pagmamahal mo sa akin, Marlon. Alam mo na ikaw ang pinakamalapit na lalaki sa buhay ko maliban sa pamilya ko. Alam mo kung anong promise ko sa sarili ko at kay Lord na hindi muna ako papasok sa isang relasyon hanggat hindi ako nakatatapos ng pag-aaral. Sana maintindihan mo yun. Sorry Marlon pero hindi ko masasagot sa ngayon ang lahat ng tanong mo sa akin. Basta ang alam ko lang, mahalaga ka rin sa akin. Sagot ko noon sa kanya. Papa Dudut, hindi ko alam kung naintindihan ni Marlon ang ibig kong ipahiwatig sa kanya. Ngumiti lang si Marlon ng mapait at sinabing hindi daw niya ako pwedeng pilitin sa bagay na ayaw ko. Ako lang itong masyadong umaasa na mamahalin mo rin ako, Savi. Sabi pa niya noon sa akin. Papa Dudut, almost 7 years na kaming magkaibigan ni Marlon ng panahon na yon. Pagkatapos noon ay umuwi na kami at inihatid pa rin niya ako sa bahay. Pagdating sa bahay, masaya siyang sinalubong ng mga kapatid ko. Kuya Marlon, kumusta ka na? Alam mo ba na miss ka na namin? Lalo na tong si Ate Savi, sabi ng isang kapatid ko. Ngumiti lang si Marlon. Ako nga halos pabaliw na, sagot ni Marlon na napahagikik. Nagkatinginan lamang kami ni Mama sa sinabi niyo ni Marlon. Mamayang kaunti ay bumaling na si Marlon sa aking ina. Tita, hindi na ako magtatagal ha. Uuwi na ako kaagad. Pagod ako kakauwi ko lang po kasi galing Maynila. Aniya. Sige Marlon, mag-iingat ka ha, sabi naman ni Mama sa kanya. Samantala hinatid ko si Marlon hanggang sa labasan ng gate. Hinaram niya ang cellphone ko at hinanap niya ang number niya doon at binura. Nagulat ako sa ginawang yun ni Marlon, Papa Dudut. Saviera, tulungan mo kong kalimutan ka. Huwag mo na akong tawagan pa at i-text. Kung magkita man tayo, ituring natin na hindi tayo magkakilala sa isa't isa. Malungkot na wika niya sa akin.
Hindi pa ako nakapag-react noon nang sumakay si Marlon sa sasakyan niya at umalis na. Naiwan akong tulala at parang pakiramdam ko ay parang naparalyze ang buo kong katawan. Hindi man lang ako pinagsalita ni Marlon. Sa kabilang banda, every weekend ay umuwi ako para lang makita si Marlon pero wala na talaga papadudot. Dumating po sa punto na humingi ako ng sign kay God na pag pumunta ng bahay si Marlon, ibig sabihin ay pinapayagan ako ng Panginoon na baliin ang pangako ko sa kanya na hindi magbo-boyfriend na pumapayag siyang tanggapin ko na si Marlon. Ewan ko ba pero naduduwag akong aminin kay Marlon na mahal ko siya. Pero lumipas ang araw, linggo, buwan, walang Marlon na pumunta sa bahay. Summer noon at fiesta sa barangay namin, papadudot. Kahit na hindi na ako ang SK chairman sa amin ay ako pa rin ang host sa mga palaro, papadudot at program ng barangay. Ako kasi ang kinuhang maging host ng kapitan namin. Gabi na nang daanan ako ng mga pinsan ko sa bahay para magdisco. Ayaw ko sanang sumama pero mapilit ang mga pinsan ko. Hindi kasi sila papayagan ng mga magulang nila na pumunta sa diskohan kung hindi ako kasama. Nakakatuwang isipin na mas matanda pa sa akin ang mga pinsan ko pero walang tiwala ang mga magulang nila sa kanila, kundi sa akin. Iba kasi ang tingin sa akin ng mga tita at tito ko pati ng mga tao sa barangay namin, papadudot. Maswerte daw ang mga magulang ko dahil nagkaroon sila ng anak na tulad ko. Ako lang kasi ang walang boyfriend sa barangay namin sa halos kaedad ko. Or mas bata pa sa akin. Mabait daw ako at masunurin. Pagdating namin sa diskohan, umupo lang ako sa bench habang ang mga pinsan ko ay nagsasayawan. Nang nagpalit ng music, naging sweet music ay nagulat ako. Nang may nakatayong lalaki sa harapan ko at niyaya akong sumayaw. Si Marlon ang taong yon, papadudot. Halos lumundag ang puso ko sa sobrang kaba at tuwa nang makita ko si Marlon. Nagsayaw kami at nagkatinginan sa isa't isa. Hindi siya nagsasalita at hindi rin ako. Nanibago ako dahil pag nagsama kami parang kami lang ang tao. Walang pakialam sa iba. Tawanan or asaran kami lagi. Ganyan kami ni Marlon. Pero nang gabing yon, tahimik lang kaming dalawa habang nagsasayaw. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko at para bang ayaw ko nang matapos ang oras na yon. Nagulat kaming dalawa ni Marlon nang nagpalakpakan ng mga tao dahil kaming dalawa na lang ang naiwan sa gitna. Sangkatutak na kantsawan ang inabot ko sa mga pinsan ko at mga kaibigan ko dahil sa nangyaring yon, papadudot. Samantala, kinamusta ako ni Marlon at humingi siya sa akin ng sorry dahil sinira daw niya ang sinabi niya sa akin dati na kung magkita bang kaming dalawa, kahit saan ay ituring naming hindi namin kilala ang isa't isa. Pagkatapos noon ay nagpaalam siyang umuwi na at nagsabing babalik na siya ng Maynila. Wala akong nagawa kundi ang tingnan siya habang papaalis. Nilapitan ako ng kapatid kong babae at niyakap. Kaya mo yan, Ate Savi. Kung kayo talaga ang para sa isa't isa, ang tadhana nang bahala dyan, sabi pa niya sa akin. Papadudot, lumipas sa mga panahon at 4th year, 2nd semester na ako. Tuluyan akong walang balita kay Marlon dahil iniiwasan ko nang hindi umuwi sa bahay at busy na ako para sa thesis ko. Hanggang sa dumating na nga ang graduation namin. Noon ay umaasa pa rin ako na darating si Marlon dahil nangako siya sa akin na lahat ng masayang araw ko ay pupunta siya. Pero papadudot, walang Marlon na dumating. Mula noon ay pinilit kong kalimutan si Marlon. Pagka-graduate ko ay nagpahinga lamang ako ng ilang araw at inasikaso ko na ang papers ko sa school. Gusto kong sa Maynila ako magtrabaho para maiba naman ang buhay ko. Sa mga tita ko ako tumuloy sa Quezon City. Naghanap ako kaagad ng work at doon ko na lamang mahirap pala ang maghanap ng trabaho ng walang experience kahit pa mataas ang grades ko. 2 buwan na ako sa Metro Manila pero hindi pa rin ako makahanap ng trabaho.
Kasabay kong mag-apply ng trabaho ang kaibigan kong lalaki na classmate ko pa mula noong high school. Si Renzo, at hindi nagtagal ay sabay din kaming nag-apply sa isang kilalang ospital. At sa awa ng Panginoon ay natanggap kaming pareho. Samantala si Renzo na rin ang naghanap ng matutuluyan ko. Nagrent ako ng isang room hanggang sa niligawan ako ni Renzo, Papa Dudut. 5 years ang tanda sa akin ni Renzo. At dahil nakikita ko naman na mabait si Renzo ay nagpaalam ako sa mga magulang ko na magbo-boyfriend na ako. Pumayag naman ang mga magulang ko dahil nasa tamang edad na raw ako. September 2, 2010 ay sinagot ko si Renzo. Okay naman ang naging relationship namin. Mabait siya, maalaga at magaling makisama sa mga kapatid ko at pinsan. April 3, 2011, umalis si Renzo papunta ng Jeddah dahil gusto raw niyang makapag-ipon para sa aming dalawa. Pumayag naman ako dahil tama nga naman ang plano ni Renzo. Sobrang close ako sa pamilya ni Renzo, lalo na sa mama niya. Minsan ay sinabi ng mama sa akin ni Renzo na, Saviera, huwag mong sasaktan ang baby ko ha. Naisip ko na baliktad yata dahil alam ko sa sarili ko na hindi ko lolokohin si Renzo. At kasali sa pangako ko sa sarili ko na kahit na ano pa ang lalaki, basta't mamahalin lang niya ako ng tapat at rerespetuhin ay hindi na ako hahanap pa ng iba. Noong nasa Saudi na si Renzo ay parang may nagbago sa kanya. Nakikita ko sa picture niya sa Facebook na naninigarilyo na siya. Umiinom at naging seloso siya. Pinilit kong intindihin, baka kasi na homesick lamang siya at mahirap ang buhay sa ibang bansa. Nangako naman siya na pag umuwi na ng Pilipinas ay hindi na niya gagawin ang bisyong natutunan niya sa Saudi. Tumira ako sa bahay ni Renzo habang nasa Saudi siya. Nagpaplano kaming magsasama na pag uwi niya at pupunta sa bahay namin sa province para personal na makilala ang mga magulang ko. Papa Dudut, maraming pagbabago ang nagbago kay Renzo. Hindi ko lang masagot ang tawag niya ay sisigawan na niya ako at mumurahin. Nasabi niya expression lamang niya na hindi naman ako ang minumura niya. Pero umiiyak ako noon dahil unang beses akong namura ng sarili ko pang boyfriend dahil sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Ayaw niyang sumasama ako sa mga office mates kong lumalabas. Minsan habang magkausap kami ni Renzo sa Skype noon ay nagalit siya sa akin at sa sobrang galit niya ay pinagsusuntok niya ang sarili niyang mukha at ang gunting tinutok pa niya sa leeg niya. Magpapakamatay daw siya kung hindi ko susundin ang sinasabi niyang huwag akong umalis ng bahay. Dapat ay trabaho lang ako at bahay. Bawal lumabas, bawal makipag-usap lalo na sa mga lalaki. Papadudot na balot ako ng takot sa ipinakitang ugali ni Renzo sa akin sa Skype noon. Kaya sinunod ko na lamang ang gusto niya para hindi na maulit ang nangyari dahil natatakot ako. Minsan nagulat ako nang tumawag ang tita at binati ako dahil engaged na raw ako kay Renzo. Nakita raw niya sa Facebook. Nang nag-open ako ng Facebook ko ay nakita ko nga na engaged na nga kami ni Renzo. Alam niya kasi ang password ko sa Facebook at siya rin ang nag-confirm sa Facebook ko na engaged na kami. Hinayaan ko lang si Renzo, Papa Dudut, kahit na nag-aalangan ako sa mga panahong yon. Marami nagko-comment sa Facebook sa ginawang yon ni Renzo, kasama na ang mga kaibigan namin ni Marlon at si Marlon mismo. Nasaktan nga ako noong mabasa ko ang comment niya. Congrats, Savi. Finally, nakita mo na ang lalaking nakatakda para sa iyo. Sa totoo lang, gusto kong mag-message noon kay Marlon para sabihing hindi totoo na engaged na ako kay Renzo. Pero syempre hindi ko nagawa kaya nag-reply na lamang ako ng salamat. Pero hindi ko alam yung simpleng reply na yon ay pagseselosan pala ni Renzo. Katwiran ng boyfriend ko sa dinami-dami ng nag-comment sa status ko. Kay Marlon lang daw ako nag-react at nag-comment. Kaya wala akong kalam-alam noon na blinak pala niya si Marlon sa account ko. Samantala ay patuloy ang sobrang pagsiselos ni Renzo sa akin hanggang sa makauwi siya at magsama na nga kami sa iisang bahay.
malaking pagkakamali ang nagawa kong yon na sumama sa isang bahay kasama si Renzo. Araw-araw may inuman sa bahay kasama ng mga barkada ni Renzo. Kinabukasan kinausap ko si Renzo na iwasan niyang makipag-inuman sa mga barkada niya at huwag siyang maglalasing. Sinagot ako ni Renzo na hindi ko naman daw pera ang iniinom niya. Para hindi na lumaki pa ang gulo ay hinayaan ko na lamang si Renzo. Para wala ng gulo, Papa Dudut. Pero minsan isang hapon nang pauwi ako galing trabaho ay nagulat ako nang may tumawag sa akin. Yun pala ay mga taga-barangay namin at isa sa mga naging SK kagawad ko dati ang mga yon. Nakipag-usap ako sa kanila dahil kilala ko naman sila. Sa sobrang tuwa ng isa dahil raw sa sobrang laki ng Maynila, nagkita-kita kami roon. Nabilaukan siya ng tinapay na kinakain niya. Nagtawanan ng mga kasama niya at pati na rin ako. Nang bigla na nang nagulat ako nang sigawan ako ni Renzo at dinuro-duro sa harapan ng mga kilala ko. Sinabi niyang ang landi-landi ko raw. Nakikipaglandian ako sa gitna ng kalye. Papatayin niya raw ako at minura pa. Papa Dudut, umiyak ako habang pinapakalma si Renzo na tumigil na. Pinagtitinginan kami ng mga taong dumadaan at higit sa lahat ay hiyang-hiya ako sa mga taong taga-barangay ko sa probinsya. Baka magsumbong sila sa mga magulang ko. Pagdating namin sa bahay, kinausap ko si Renzo na bakit niya nagawang ipahiya ako sa mga tao. Sagot niya ay totoo naman daw na nakikipaglandian ako sa mga lalaki sa gitna ng kalye. Nag-explain ako kay Renzo kung ano ang totoo at sinabihan ko siyang magbago na siya. Kasi kung hindi ay hihiwalayan ko siya at uuwi na lamang ako ng province. Nagulat na lamang ako nang biglang pinalo ni Renzo ang ulo niya ng hawak niyang baso. At nakita ko mismo ang biglang mabilis na pagtulo ng dugo mula sa ulo niya. Papa Dudut, nangatog ako sa sobrang takot at humingi ng tulong sa kapatid ni Renzo. Nakapitbahay lang din namin. Buhat noon ay nag-ingat na akong huwag magalit si Renzo. Pero kahit na anong gawin ko ay patuloy ang ugali ni Renzo sa bisyo niya. Halos araw-araw ay nasa bahay ang mga barkada niya. Laging lasing. Ako lang mag-isa na babae sa bahay, nasa kwarto lang lagi ako at pinupuntahan ako ni Renzo doon at sasabihin wala daw akong pakisama. Alangan namang makisali ako sa inuman ninyo. Hindi ko naman kilala ang mga kaibigan mo at hindi naman ako umiinom, ang sabi ko sa kanya. Pero nagmatigas si Renzo. Basta raw bumaba ako at samahan sila sa baba. Para iwas gulo ay sumunod na lamang ako kay Renzo sa takot ko na baka magwala siya. Oo, Papa Dudut. Nagwawala si Renzo. Nagbabasag ng gamit, sumisigaw, nagmumura ng walang pakialam na may nabubulabog siyang ibang tao at naiistorbo dahil sa madalas na pagwawala niya. Lahat po ng ginagawa ni Renzo ay inililihim ko sa magulang ko at baka pauwiin ako sa amin. Pagkatapos naman ng inuman, lasing na si Renzo. Pagpasok naman namin sa kwarto ay bigla niyang sinipang electric fan. Bakit daw ako nakikitawa sa mga kaibigan niya? May relasyon daw ba kami? Gusto ko raw ba ang mga kaibigan niya kasi masaya raw ako? Pinilit kong aluin si Renzo para wag lang magwala. Lumabas siya ng kwarto at pagbalik niya ay may dala na siyang kutsilyo at tinutukan pa ako. Papatayin daw niya ako at babalatan ng buhay kung mahuli niyang niloloko ko siya. Niyakap ko ang unan sa takot na baka masaksak niya ako. Lasing pa naman at alam kong wala siya sa tamang pag-iisip. Lahat ng drama ginawa ko matigil lang si Renzo. Ginamit ko ang utak ko. Yung mga napapanood ko sa TV ay ginawa ko para mapigilan lamang si Renzo. Pero yakap ko pa rin ang unan para may panangga ako sakaling saksakin niya ako. Nakatulog si Renzo at ako naman ay iyak ng iyak. Papa Dudut, sobrang natatakot ako sa pagkakataong yon kasi malayo ako sa pamilya ko at ako lang ang mag-isa. Naisip ko na paano kung nasaksak ako ni Renzo. Kinabukasan dahil 6 a.m. to 2 p.m. ang pasok ko ay wala akong ganang magtrabaho at napansin niyo ng supervisor ko. Plus,
mugto ang mata ko sa kakaiyak. Pinagtapat ko sa bisor ko ang lahat ng nangyari. Lahat ng pinagdaanan ko kay Renzo. At pinayuhan ako ng bisor ko na iwanan ko na raw ang boyfriend ko. Masyado pa raw akong bata para pagdaanan ang mga bagay na yon. Paulit-ulit nahihingi ng tawad sa akin si Renzo pero inuulit din niya. May pagkakataon na nagtatago ako sa kulungan ng manok kapag nagwawala si Renzo. Baka masaktan niya ako. Wala naman pong problema kung hindi siya nakainom pero sadyang mainitin ang ulo niya. Kaunting bagay lang ay sisigaw at magbabasag na ng gamit. Umabot ng 3 years and 8 months ang relasyon namin ni Renzo at natiis ko ang halos 1 taon na pakikisama kay Renzo dahil nagbabaka sakali akong magbabago siya. Halos lahat ng parte ng cabinet namin ay puno ng saksak ng kutsilyo at halos lahat ng gamit namin ay sira. O di kaya ay hindi na talaga mapakinabangan. Kahit anong gawin ko ay hindi nagbabago si Renzo. Hanggang isang araw ay nakatanggap ng death threat si Renzo. May niloko raw siyang tao. Gabi-gabi hindi makatulog si Renzo dahil natatakot siya. Hindi rin niya ako pinapatulog. Hindi niya iniisip na may trabaho pa ako kinabukasan. Pinilit akong pasamahin ang kapatid ni Renzo na samahan na si Renzo pauwi ng province nila. Ayokong sumama dahil sa takot na baka hindi na ako pabalikin ni Renzo sa Maynila at hindi ako nakapagpaalam sa magulang ko. Nagwala si Renzo, Papa Dudut. Pati kapatid niya ay nangangatog sa takot dahil hindi nagpapaawad si Renzo. Pinakiusapan ako ng mama ni Renzo at ng mga kapatid niya na samahan si Renzo na umuwi sa province dahil araw-araw ay pinapadalhan ng messages na death threat si Renzo. Napilitan akong samahan si Renzo pauwi sa kanila. Pero nagbilin ako sa mga kasama ko sa trabaho na pag hindi ako nakabalik within 3 days ay tawagan na nila ang mga magulang ko. Sa awa naman ng Diyos, Papa Dudut ay nakabalik rin ako ng Maynila sa tulong ng mama ni Renzo. March 28, 2014 ay umuwi ako sa amin dahil kinuha akong mag-guest speaker sa isang graduation ng paaralan kong kung saan nag-graduate ng elementary. Noong panahon na yon, nakabalik na ng Maynila si Renzo. Gusto niyang sumama pero ayaw ko siyang dalhin dahil galit na galit ang mga magulang ko sa kanya. Nalaman kasi nila kung ano ang pinagdaanan ko sa piling ni Renzo. Nang minsan kasing pumunta ng bahay ang kapatid ko na babae nagwala si Renzo dahil nakainom na naman. Pinagmumura ko at wala raw akong kwentang babae. Pinapahiya na ako sa mga kapitbahay namin at higit sa lahat ay sa kapatid ko. Hindi ko alam na tumawag pala ang kapatid ko sa mama ko at hinayaan lang na mapakinggan ng magulang ko kung ano ang nangyayari sa bahay. Akala nila mama at papa ay nanonood kami ng kapatid ko ng action movie. Yun pala ay si Renzo ang nagwawala. Inawat ng kapatid ko si Renzo na tumigil na at kung maaari wag murahin at sigawan ako dahil minsan ay hindi ginawa sa akin ng magulang ko yan. Talaga pong nagkasagutan ang kapatid ko at si Renzo. Kuya, bakit ka ganyan? Sa tingin mo kung tanungin ako ng mga magulang namin kung kumusta ka? Kung anong ugali mo? Sa tingin mo ano ang isasagot ko kina papa? Wika noon ng kapatid ko. Wala akong pakialam. Matagal ko nang tinatago ang totoo kong ugali. Wala akong pakialam sa sasabihin ng mga magulang mo. Kung mahal ako ng ate mo, tanggapin niya kung ano ako. Sigaw ni Renzo tapos ay biglang pinukpok na naman ni Renzo ang ulo niya ng baso. Hindi ako kumibo dahil sanay na ako. Para bang bato na ang puso ko, Papa Dudut. Natauhan lang ako nang umiyak ang kapatid ko at humingi ng tulong sa akin. Baka mapano raw si Renzo. Baka mamatay daw si Renzo at tiyak na hindi raw kami makalalabas ng buhay dahil napapalibutan kami ng pamilya ni Renzo. Tumulong na rin ako sa paggamot ng sugat ni Renzo sa ulo pati na ang kapitbahay namin. Pagkatapos noon ay nakatulog si Renzo. Nilapitan ako ng kapatid ko at tinanong, Ate Savvy, matagal mo na bang naranasan ito kay Kuya Renzo? Bakit kinakaya mo ate? Bakit hindi ka umalis? Bata ka pa ate, para maging martir. Wala pa nga kayong anak. Ito na nararanasan mo sa kanya. Paano kung may anak na kayo? Hindi ka na makakawala ate. Aniya.
Samantala April 2014 ay umuwi si Renzo sa kanila ulit dahil fiesta sa kanila. Hindi ako sumama dahil sabi ko ay ubos na ang leave ko at hindi ako pwedeng mag-absent. Umuwi pa rin si Renzo sa province nila. Aaminin kong nakaramdam ako ng ginhawa nang wala si Renzo sa bahay. Nakakatulog ako ng maayos at nagkakaroon ako ng peace of mind. Napag-isip-isip ko na tama ang kapatid ko. Bakit ako magtitiis sa piling ni Renzo? At nakikita kong hindi nagbabago si Renzo kahit binalaan ko na siyang iiwanan ko siya kung hindi pa siya magbabago. Sa halip ay binalaan din niya ako na papatayin niya ako kapag iniwan ko siya. Hahanapin niya ako at kahit saan pa ako magpunta dahil hindi raw siya natatakot mamatay. Minsan niyaya ko ni Renzo na magpakamatay na lang kami kung hindi ko na raw kaya na pakisamahan siya. Hanggang isang araw ay napuno na talaga ako. May night swimming kaming mag-o-office mates noon. Nagpaalam ako kay Renzo at pumayag naman siya. Pero nang doon na kami sa lugar kung saan kami mag-swimming ay tawag ng tawag si Renzo. Baka raw nakikipaglandian ako. Kaya kung may picturan kami hindi talaga ako tumatabi sa mga lalaki naming kasama. In-upload po kasi kaagad sa Facebook ng mga office mates ko ang picture. Baka makita ni Renzo at maging trending ako sa Facebook. 11 PM noon, nag-stop na akong maligo at nagpahinga na. Tumawag ulit si Renzo sa akin. Dahil nasa room na ako ay hininaan ko ang boses ko at baka magising ang supervisor ko at mga anak niyang tulog na. Isang malaking kwarto po kasi yon na maraming bed spacer. Bakit ganyan ang boses mo, mahina? May katabi ka sigurong lalaki dyan, no? Wika ni Renzo sa akin habang baka sa boses ang pagsiselos. Wala Renzo, nasa kwarto na kasi ako at may nagpapahinga na. Nakakahiya namang magising sila, sagot ko. Pero hindi naniwala si Renzo sa akin. Nagsisigaw siya at pinagmumura na naman niya ako. Kung nasa Maynila lang daw siya ay pupuntahan niya ako at babalatan ng buhay. Sa sobrang inis ko ay pinatay ko ang phone ko, Papa Dudut. Pagod na ako makipagtalo kay Renzo. Kinabukasan pagdating ko ng bahay, napatingin ako sa ayos nito. Malinis naman dahil ako lang mag-isa sa bahay. Pero ang mga kasangkapan namin na napundar ni Renzo ay halos sirada. Pagdating ko sa kwarto ay tadtad ng saksak ang cabinet. Bigla ko naisip na siguro ay karma na sa akin ang mga nangyari. May lalaki kasing nagmahal sa akin ng tunay. Pero hinayaan ko mawala dahil sa prinsipyo ko. Dahil sa paniniwala ko. Naisip ko mag-resign sa trabaho at umuwi sa probinsya. Hihiwalayan ko na si Renzo. Mahirap ang magpaalam sa kasamahan sa trabaho dahil almost 4 years ko din silang nakasama. Pero nilakasan ko ang loob ko at sa tulong na rin ng mga taong nagmamalasakit sa akin ay umalis ako ng bahay nang hindi nagpapaalam kay Renzo at kahit sa mga kapatid niyang kapitbahay namin dahil sa takot na baka pigilan nila ako at hindi paalisin. Kakilala pa naman nila ang guard na nagbabantay ng subdivision. Madaling araw nang ako'y umalis ng bahay, kahit natatakot ako ay lakas loob ako nagbantay ng taxi para makaalis kaagad. Pagkasakay ko ng taxi, papuntang airport, balot din ako ng takot dahil masyado pang madilim para magbiyahe. 2 AM ng madaling araw akong umalis ng bahay, Papa Dudut. Nagbus lamang ako pauwi sa amin dahil dinala ko lahat ang sarili kong importanteng gamit. Nang nasa airport terminal na ako ay para akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Nasabi ko sa sarili ko na malaya na ako kay Renzo. Sana'y matagal ko nang ginawa ito nang sa ganoon ay hindi ko dinanas ang lahat ng hirap na pakisamahan si Renzo. Pagdating ko ng bahay, maraming pagkain na hinanda ang mga magulang ko para sa akin. Masaya ako na malayo na ako kay Renzo ni hindi man lang ako umiyak. After 3 days pumunta ng bahay si Marlon, halos buong maghapon din kami nagkwentuhan. Nabalitaan niya na umuwi ako at niyayang pumunta sa bahay nila at mag-joyride tulad ng ginagawa namin dati. Kumain sa paborito naming kainan dati at kahit ilang taon nang lumipas ay ganun pa rin ang Marlon na nakilala ko 7 years ago.
Aminin ko sa sarili ko na nasa puso ko pa rin si Marlon. Iba talaga siguro ang first love, Papa Dudut. At sa kabila ng lahat, walang naging girlfriend na iba si Marlon. Dahil ayon sa mga kaibigan ko'y umaasa talaga si Marlon na balang araw ay magkakatuluyan pa rin kami kahit na matatanda na raw kami. Samantala ay pumayag akong sumama kay Marlon. Hinayaan ko ang sarili kong sumabay sa Agos. Hindi ko pinansin ang mga taong nakatingin sa amin ni Marlon dahil alam kong wala naman akong ginagawang masama. Hinayaan ko na sa kaunting panahon na makasama ko ang lalaking minahal ko dati at sa tingin ko ay mahal pa rin ako. Bilang babae, mararamdaman mo naman kasi kung ano ang kinikilos ng lalaki. Pagkatapos noon ay hinatid ako ni Marlon sa bahay at muntik nang doon matulog sa bahay. Ganon siya ka at home sa bahay. Kinabukasan, nagbukas ako ng Facebook ko para i-block si Renzo sa Facebook ko kasi ayaw ko nang makita pa siya ulit or marinig ang anumang tungkol sa kanya. Tinawagan ko siya sa phone at nagpaalam ng maayos sa kanya na makikipaghiwalay na ako sa kanya. Maraming sumbat ang inabot ko kay Renzo at galit na galit siya pero hindi ko na pinansin yon. Nagpasalamat ako sa kanya at sinabi kong ayusin niya ang buhay niya at tuluyan ang magbago para sa kabubuti niya. Papadudot sa pananatili ko sa bahay ng 2 buwan. Madalas pumupunta si Marlon sa bahay, magkasama kaming nagluluto ng hapunan at masayang nagkwekwentuhan. Hanggang sa tinanong ako ni Marlon kung pwede ba niya akong ligawan ulit. Nasabi niya kasi sa akin na halos nasa kanya na ang lahat pero parang may kulang pa rin daw. Ako na lang daw ang kulang. Masaya po akong marinig yon, Papa Dudut, at hinayaan ko na siyang ligawan ako at sa loob ng 1 buwan ay nagpasya na akong sagutin si Marlon. Papa Dudut, sa kabila ng mga pagsubok na dumating sa amin ay si Marlon pa rin ang nakatuluyan ko. Sa ngayon ay kasal na kami at meron na kaming 2 anak. Masaya ako sa naging desisyon ko kasi mahal na mahal talaga ako ni Marlon. Napatunayan kong loyal siya sa akin kasi ang tagal niya akong hinintay at worth it naman ang paghihintay niya dahil masayang masaya na kami sa buhay namin ngayon. Papa Dudut, eto lamang ang maibabahagi ko sa inyo at sana'y mabasa niyo ito at mapiling i-ere. Basta ang tandaan natin, ang pag-ibig ay dumarating talaga yan sa tamang panahon, sa tamang tao. At kung kayo talaga ang nakatadhana para sa isa't isa ay gaano man katagal ang inyong paghihintay, ay kayo pa rin ang magkakatuluyan sa huli. Muli maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Savi. Maraming salamat sa iyo sa Viera or Sabi sa pagbabahagi mo ng iyong kwento ng pag-ibig sa aming programa. Napakarami ng iyong pinagdaanan kasama si Marlon at naiintindihan ka namin kung hindi mo agad sinagot ang lalaking mahal mo dahil na rin sa prinsipyo mo na hindi ka papasok sa isang relasyon hanggat hindi ka pa nakakatapos ng pag-aaral. Very risky ang ginawa mo, Sabi, pero dahil sa kayo talagang tinadhana ng kapalaran para sa isa't isa. Ano man ang pagsubok na dumating sa inyo ay gagawa pa rin ng paraan ang tadhana para pagtagpuin kayo. Kaya para sa inyo sa Viera at Marlon, congratulations! Pinatunayan ng inyong kwento na walang imposible sa pag-ibig. Wala ding makakatalo sa kakaibang dedikasyon ni Marlon kay Savi na kahit imposible sa mata ng iba pero matyaga pa rin siyang naghintay sa babaeng mahal niya. Kaya ikaw sa Viera, ingatan at pahalagahan mo si Marlon dahil daig mo pa ang naka-jackpot sa loto nang makilala mo ang ganyang klase ng lalaki na very dedicated. Muli, God bless sa inyong dalawa. Hanapin po ang Kaistoryo Horror YouTube channel para sa mga updated namin ng mga horror stories araw-araw. Ganon din ang Gianna Vlogs. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya.
Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.